Hello po! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng favorite nating mga Pilipino. Ito po ay yung ating puto recipe. Ito po yung kauna-unahang video na gagawin natin ngayong 2016 o sa pagpasok ng 2016. So today is January 5, 2016. So ito po yung pambungad na video na gagawin natin. Kaya bago po ako magpatuloy, gusto ko pong bumati sa inyong lahat ng maligayang bagong taon. Okay, Happy New Year po. At ito po ang ating mga kailangan sa pagluluto natin o paggawa natin sa ating puto recipe. So meron po tayo ditong all-purpose flour. So ito po yung gagamitin ko. Then sugar, white sugar. Then itong baking powder. Kailangan din natin ng 2 large eggs. Then water. Butter. So itong butter, dapat dito melted butter ang kakailanganin natin. Then salt. Then itong ating puto ay gagawin nating iba't ibang kulay. Pink, yellow, green. Then meron tayo ditong ube flavoring. Yan. Kung gusto natin, optional, pwede po tayong maglagay ng grated cheese. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa pagluluto po natin sa ating puto recipe. Then, meron din po tayo ditong iba't ibang laki ng mold o size ng mold na gagamitin natin. Okay, umpisahan na po natin ang pagluluto natin o paggawa sa ating puto recipe. Then ngayon po ang unang gagawin natin. So meron po tayo ditong all-purpose flour. Bali 2 cups yung gagamitin natin. Then salt. Pagsamasamahin muna natin itong mga dry ingredients. Then lalagyan po natin ng baking powder. So, bali, 2 teaspoon itong nilagay natin. Haluin natin. Ilagay po natin itong ating sugar. Lagyan po natin ng water. Haluin natin mabuti. Then eggs. Haluin nating mabuti hanggang mag-combine lahat. Then dito po ilalagay natin itong ating melted butter. So bali nasa 2 to 3 tablespoon itong ating melted butter. Okay. Then dito po, ang gagawin natin, hahati-hatiin natin ito. Gagawa tayo ng iba't ibang kulay ng ating puto. Okay. So, i-measure natin dito sa measuring cup para magpare-pareho yung dami
yung gagawin nating puto. Okay. Then ngayon po, na paghati-hati na natin itong ating mga gagawing puto. So, unahin natin itong gagawin nating pink. Okay, itabi natin ito. Susunod natin itong isa. Then, ito naman, gawin nating green. So, huwag nating masyadong matingkad yung kulay niya kasi pag naluto ito, titingkad palalo yung kulay niya. Tabi natin ito. Then ngayon, isunod natin itong kulay ube or purple. So ito gagamitin ko dito. Ube flavoring. Okay. Then, itong kulay yellow. Then, meron tayo ditong plain na white lang siya. So, bali, nakagawa tayo ng 5 colors. Okay. Then, ngayon, ang susunod po natin gagawin. So, meron tayo ditong steamer. Then, ngayon, inayos po natin dito yung ating mga cake molds. Then, dito po, i-steam natin yung ating puto. Haluin natin bago natin isalin dito sa mga molds. Huwag nating masyadong pupunuin kasi aalsa siya. Okay, ilalagay lang natin lahat ito dito. Then ngayon, pagkaraan na naisali natin lahat dito, itong ating mga puto, so naiayos na po natin dito sa steamer. Ang gagawin natin, steam natin ito, lagyan natin ng cover. So itong ating cover, nilagyan lang natin ng tea-cloth para yung mag-evaporate na tubig, hindi pumunta doon sa puto. So tingnan natin, okay. Itong ating ini-steam na puto. So, before nating hanguin ito, so okay na siguro ito, pwede na nating hanguin. Kaya lang, before po nating hanguin, lalagyan natin ng grated cheese. So, before siya tuluyang maluto, lalagyan natin ng cheese, yung pinaka-top. So, medyo isara muna natin itong camera kasi hindi natin siya makita. Then, ngayon po, nalagyan na natin ng grated cheese, yung pinaka-top. So, tamang-tama, i-turn off na natin yung heat. Then, ngayon, narito na po yung ating mga puto after na nahango natin. At inilagay dito sa isang lalagyanan na mayroong cold water. Hintayin nating mag-cool down ito before nating alisin sa mga molds. Okay, tamang-tama lang yung pagka-melt ng ating cheese o grated cheese. Kasi kung pagtatagalin pa natin ito dun sa steamer, titigas yung keso. Okay, hintayin lang nating medyo mag-cool down ng konti
before nating alisin sa mga molds. Then, pwede na po natin itong iserve at kainin. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating colorful puto. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Then once again, Happy New Year po ulit sa inyong lahat. Thanks po. Bye!